Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content and for today's video, first impression review na naman tayo dito sa bagong labas na smartphone ngayon ni Vivo. Finally, may successor na ang Vivo Y04, which is a Vivo Y05. Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, another first impressions review na naman tayo sa bagong labas sa smartphone ngayon ni Vivo. At syempre, umorder na tayo niyan. Stay tuned lang dahil lumabas lang yan kahapon 15. Kaya ngayon, gumawa na ako ng video dahil sayang yung promo ngayon ni Vivo sa mga consumers natin. Pag bumili kayo sa online, di ba? Napakamura nyo lang makukuha yan. Mura lang sila ngayon. Kaya tap mo yung video, view products. Mura nyo lang makukuha ang Vivo Y04 dahil meron pa kayong additional discount voucher dito sa online. Yan naman ang maganda, di ba? Ayan, na-exclusive lang dito sa ating video. So, yung link nyan, nandito sa baba or nandito sa gilid. I-check nyo na lang yan, official store phone ni Vivo yan. Kaya, dyan na kayo bumili nitong Vivo Y05. Pero magkano bang SRP nitong smartphone na to? Medyo hindi bagay sa kanyang presyo. Ay, cut action. Sa kanyang specs. So, the price of the Vivo Y05 is 6,000 pesos for the 4GB 64 at 7,000 pesos for the 4GB 128. Pero magandang balita sa online, pwede nyo makuha ng below 5,000 pesos ang Vivo Y04 for the 4GB 64 at 5,000 plus for the 4GB 128. Okay? So, itong video na to is not a full review. Ito po ay first impression review sa mga bagong labas smartphone. Pwede tayo magbigay ng salo-open sa mga bagong labas sa smartphone based sa kanilang price, specs, and availability at syempre promo discount voucher mula sa ating video. So sabay-sabay tayong bibili niyan. At no worries, gagawa tayo ng video paano bumili, unboxing, lahat gagawin natin, tatalakay natin, hihimayin natin lahat ng pwedeng ma-extract na topic sa Vivo Y04 para sa mga consumers natin na gustong bumili nitong smartphone na to. Okay? So, unang-una natin pag-uusapan yung display or specification. 6.74 inches IPS LCD display with a resolution of HD Plus 720p at 120Hz screen refresh rate. Medyo maganda-ganda ang nits of brightness, 1200 nits of brightness. Lumi-level up na sa Oppo. Diba, ang Oppo kasi 1.1 pero napakaganda na ng nits of brightness niya. Kaya super duper excited na rin akong makita ang Vivo Y05 dahil siguro yan na yung kanyang market or yung main feature na ma-offer nito, outstanding nits of brightness na parang more on center netong target na consumer is yung mga delivery riders natin or motor taxi riders na parating na sa outdoor, gusto nila or nagre-require sila ng mas mataas na screen brightness na mo-offer nitong smartphone. Wow, ito maganda dito. The operating system is bago na. It's not FunTouch OS. It's Origin OS. Origin OS 6 with Android 16 out of the box na siya. Yan ang maganda. Android 16 na agad, di ba? It's second quarter ng 2026. Dapat lahat ng bagong labas sa smartphone naka-Android 16 na. Kasi wala na tayo sa first quarter. Kasi first quarter, given pa yan, Android 15. Pero dapat ngayon, Android 16 na. At nasundan naman ni Vivo Y05. The processor is Unisoc T2225. 1.8 GHz with the GPU of Mali G52 MP1. 4 GB of RAM, 128 GB of internal storage, and 64 GB of internal storage. Pagdating sa camera naman, very basic, it's 8 megapixel single camera and a 5 megapixel front-facing camera. Wow, finally stereo speakers for a Vivo smartphone is new addition lalo sa mga budget smartphone with volume booster na 200% volume. Napakaganda rin ng battery, 6500 mAh na renewable battery. Medyo pangit lang ang charging rate, 15 watt fast charging rate, and it is protected ng IP65 water and dust resistant. J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, availability, and of course promo discount voucher ng Vivo Y05. Again, dito lang kayo bibili tap mo yung video, view products. Mura nyo lang mo ko yung Vivo Y05 or yung link niya nandito sa buong video natin, nasa baba lang. Check nyo na yan. Diyan kayo bumili. Official store po ni Vivo yan at ang laki na mo ko yung discount. Next, first impressions naman tayo. So, pwede tayo magbigay ng first impressions sa mga bagong labas sa smartphone. Kahit wala pa po yung smartphone dahil very familiar naman tayo sa specification ng mga smartphone na try natin yan sa mga ibang brand. Tignan natin kung sulit nga ba siya ilagay dito sa presyo or sa price segment na binigay ni Vivo.
Okay? Unang-una natin pag-usapan display. Sa display, all goods. Medyo may konti lang tayong hindi siya nakaka-affect sa performance sa pero the notch display pa rin. The notch display pa rin. Ang pinaka main problem ko dyan, I don't know kailan ba magta-transition si Vivo sa punch hole. Tulad na sinabi ko sa may ibang video ko, wala namang any cost gawin bilog yan. Gawin nyo ng bilog, parang awa nyo na kung wala naman din kayong gagawing gastos, di ba? Mas better ng punch hole compare sa notch. Pero maganda sa Vivo, bawi-bawi naman or paldo-paldo naman kayo sa in-offer na specs ng kanyang display, 120Hz, and syempre isang pinaka-priority kung tinitingnan dito yung nits of brightness, 1200 nits of brightness na yung offer ni Vivo Y04. Next, yung operating system. So, it is Android 16. So, real talk mga idol, hindi ko pa nagagamit ang Origin OS. So, dito ko pa lang siya matatry first time sa Vivo Y05. Hopefully, mas maganda or mas cleaner yung UI niya compare sa FunTouch OS. Pero yung FunTouch OS, napakaganda niyan eh. Na-enjoy ko na yung user experience ko dito sa FunTouch OS and hopefully mag-level up sa Origin OS. Pero magandang balita, it is powered na ng Android 16. And kung itatrack nyo minsan ng Vivo, minsan lang, for a budget sa budget segment, minsan may tataman na ma-update siya. Hopefully, fingers crossed, ma-update siya sa Android 17. Sana. Pero kung Android 16 lang siya, no worries, taon nyo po gagamitin ang Vivo Y05. Next, yung processor. Sa processor, medyo, alam mo yun, skeptical tayo. Lalo-lalo na for its SRP na 6,000 to 7,000 pesos. Unisoc T7225 is not a perfect fit sa ganitong presyuhan. Even for 5,000, medyo skeptical kasi marami na rin nag-offer ng 7,250. So, hindi naman mabagal ang 7225 pag sa day-to-day tasks, mga casual things. It can do the job naman. Pero kung gagamitin nyo siya sa gaming, syempre expect nyo na yan. Lalo-lalo na pag maglalaro kayo ng AAA games, mabagal siya. Pero kung ML, COD, mga MOBA games, makakaya niya pa yan kahit papaano. Kaya i-game test din natin yung binili natin Vivo Y05 para makita ng mga consumers natin, okay? Yung camera niya, I know si Vivo naman, maganda naman ang camera performance yan kahit na mababa yung yung specs ng camera. So, expect na natin yan. So, medyo low specs yung kanyang camera. Pero titingnan na lang natin yan sa ating full review. Baka mag-iba pa yung impression natin. Okay? Pero nakakatawa kung titingnan mo yung design netong smartphone na to. Akalain nyo dual rear camera system siya. Kasi dalawa yung butas niya. Pero in reality, isa lang po ang lente niyan. Susunod na gusto ko dito, design. Kahit na mapamura talaga si Vivo, ang ganda ng design na mo-offer. Legit yan. 100% legit. Sobrang ganda ng design din itong Vivo Y05. Hindi nyo akalain na mura lang siya. Si Vivo hindi talaga binigo niya pagdating sa design. Mapa mid-range, mapa flagship, mapa budget. Lahat po yan maganda yung offer na design quality ng Vivo Y05. Pag stereo kasi, malakas na yan. Tapos dagdagan mo pa ng volume booster up to 200%. All goods. Pasado. Thumbs up tayo dyan, Vivo. Binigyan nyo to ng magandang speaker finally. And syempre, tatry rin natin yan sa ating review kung maganda talaga ba ang overall base quality netong smartphone na to. Let's try. Battery is 6,500 mAh. Yan din ang isang maganda dito sa Vivo Y05. And I think yan naman na rin ang magiging demand ngayon ng mga consumers at ayaw na nila ng 5K. So, medyo magiging na tayo dyan. Magiging real talk na tayo. Kasi iba gusto na talaga is mas malaking battery capacity. Kasi ginagamit yung karamihan ng smartphone natin for work. Tulad na lang iba, bibili ng smartphone for motor taxi riders natin like navigating tool. Alam mo yun, iba pang negosyo, di ba? Pang online selling. Kaya kailangan nila ng mas malaking battery para hindi sila charge ng charge. So, dito makakapag-offer naman ng ganyan. Pero the disappointing part dito sa Vivo Y04 is the charging rate 15 watts. Medyo mabagal. Kung itetero mo sa 6.5, siguro mga 3 oras bago nyo siya ma-full charge. Pero again, importante, the battery performance or the battery capacity is malaki na yun naman din ang hinahanap din ng karamihan ng consumers natin. And medyo level up din ang water protection. It is IP65 water and dust resistant. Dalawa na lang. Magiging water, na siya? Water resistant na siya sa underwater or you can submerge it. Sayang. IP67 pasado na yan for submersion eh. Pero IP65 okay yan. Kung gusto nyo ng water protected talaga na 68, mag Vivo Y21, di kayo napaka-solid ng cellphone na yun. Pero dito sa Vivo Y05, mataas ang protection niya, kaya kung gagamitin nyo to as a navigating tool, umulan man, no worries, meron siya protection sa ganyan mga scenario like raindrops and all. Pwede siyang mabasa, wag lang masubmerge, okay? Accidental spillage, raindrops,
given may protection dyan ng Vivo Y05. Hindi lang po siya pwede masubmerge sa water ng matagal, okay? So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa Vivo Y05. Hopefully nakatulong po ito sa inyo. Kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to, abangan nyo na lang po yung full review, game test, unboxing natin sa smartphone na to. At ayun nga, dito na kayo bumili sa ating View product. So tap mo yung video, View products, or kung wala dyan, nasa buong video natin yung link nyan. Official store po yan ni Vivo, kaya dyan na kayo bumili netong Vivo Y05 at bumili na rin ako niyan. On the way na.